Malamig ang hangin sa loob ng conference room sa pinakamataas na palapag ng Vergara Medical Center. Hindi ito ang lamig na mula sa aircon, kundi ang lamig na nagmumula sa mga titig na naglalabanan sa ibabaw ng mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany. Sa dulo ng mesa nakaupo si Don Rolando Vergara. Sa edad na 77 ang kanyang muka ay mapa ng mga taon ng tagumpay at kabiguan. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata, bagamat bahagyang nanlalalim, ay may talim pa rin na kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang kaharap. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay nakakulong na ngayon sa isang marupok na katawan. Bahagyang nanginginig ang kanyang kanang kamay habang nakapatong sa ibabaw ng kanyang tungkod na may gintong hawakan. Ang balat niya'y maputla at ang bawat paghinga ay tila may kasamang bigat. Siya ang hari, ngunit ang kanyang kaharian, ang imperyong itinayo niya mula sa wala, ay unti-unti nang nagiging hawla. Papa, kailangan nating maging praktikal. Basag ni Richard ang panganay sa katahimikan. Diretso ang kanyang pagkakaupo, ang mamahalin niyang suit ay tila baluti. Ang boses niya'y matigas at walang emosyon, parang isang business proposal. Bumabagsak ang kumpiyansa ng mga shareholders. Ang balita tungkol sa iyong kalusugan ay kumakalat na. Kailangan nating magpakita ng isang matatag na pamunuan. Sa tabi niya si Veronica ang pangalawa ay nagdagdag ng may halong sarkasmo na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Tama si Kuya Papa. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Ayaw naming ma-stress ka pa sa mga desisyon sa kumpanya. We can handle it. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape, ang mga kuko niyang perpektong pininturahan ng pula ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Si David, ang bunso, ay tahimik lamang sa isang sulok. Nakatitig sa kanyang tablet, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi gumagalaw. Ramdam niya ang tensyon na parang kuryenteng gumagapang sa buong silid. Pagod na siya sa ganitong mga eksena. Ngumisi si Rolando isang mapait na ngiti. Kapakanan ko o kapakanan ng mga bank account ninyo. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat na nagpatahimik sa lahat. Habang humihinga pa ako pa rin ang chairman ng Vergara Corporation. Ako pa rin ang magpapasya. Pero hanggang kailan, Papa? Walang prenong sabi ni Richard. The board is asking for a medical assessment to prove your competency. Kung hindi mo maibibigay iyon, mapipilitan kaming mag-file ng petisyon para ideklara kang incapacitated. Ang salitang incapacitated ay tumama kay Rolando na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga anak, ang sarili niyang dugo. Sila pa ang nagbabaon ng punyal sa kanyang likod. Tinangka niyang tumayo nang nginig ang kanyang mga binti. Itinukod niya ang kanyang tungkod ng buong lakas. Wala kayong karapatan. Sigaw niya ang kanyang boses ay nabasag. Namilog ang mga mata ng board members na kanina pa tahimik. Pinalaki ko kayo. Binigay ko ang lahat. At ito ang isusukli ninyo. Itatapon ninyo ako na parang basahan dahil lang sa pera. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Napahawak siya sa mesa. Papa? Mabilis na tumayo si David nag-aalala. Ngunit tiningnan lang siya ni Rolando nang may pagkadismaya. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas na huwag lumapit. Tapos na ang pag-uusap na to. Dahan-dahanan siyang naglakad palabas ng silid, bawat hakbang ay isang laban. Ang tunog ng kanyang tungkod sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw na parang hatol. Pagkasara ng pinto, naiwan ang tatlong magkakapatid sa isang nakabibinging katahimikan. Sa hallway, sinalubong siya ng kanyang assistant. Sir, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagin ko ang personal nurse ninyo? Huwag, mariing sagot ni Rolando. Iwan ninyo akong lahat. Hindi niya tinahak ang daan pabalik sa kanyang VIP suite. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang tiyak na direksyon. Ang bawat sulok ng ospital na ito
ay paalala ng kanyang kapangyarihan. Ang pangalang Vergara ay nakaukit sa bawat pinto, sa bawat plaque. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila nangungutya sa kanya. Isang hari na walang kaharian, isang ama na walang pamilya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang hindi pamilyar na pasilyo sa service wing ng ospital. Dito simple lang ang lahat. Walang mamahaling palamuti, tanging amoy ng disinfectant at ang mahinang ugong ng mga makina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang mga salita ni Richard ay umuulit sa kanyang isipan. Incapacitated, hindi makapangyarihan, walang silbi. Napadpad siya sa isang maliit na alcove malapit sa isang fire exit. Madilim at tahimik. Dito sa wakas bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang buong mundo niya ay gumuho. Sa kabilang dako ng pasilyo si Vina ay marahang nagtutulak ng kanyang cleaning cart. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at tahimik. Ang gulong ng kanyang cart ay nilagyan niya ng basahan para hindi lumikha ng ingay. Para sa kanya ang katahimikan ay isang biyaya. Mayroon siyang mild autism at ang malalakas at biglaang tunog ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang utak. Kaya mas gusto niya ang graveyard shift kung kailan natutulog na ang ospital. Humihimig siya ng isang lumang kanta habang nagmamop. Hindi malakas sapat lang para marinig niya. Ito ang kanyang paraan para pakalmahin ang sarili, para lumikha ng isang bula ng kapayapaan sa magulong mundo. Ang bawat kumpas ng mop ay kasabay ng ritmo ng kanyang himig. Nang papaliko na siya sa isang pasilyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pares ng mamahaling sapatos, nakatad ang nakausli mula sa isang madilim na sulok. Sapatos na hindi nababagay sa lugar na yon. Huminto siya. Ang ugong ng kanyang cart ay tila napakalakas sa biglaang katahimikan. Sumilip siya nang may pag-iingat at doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakasandal sa pader na kapikit at tila hirap na hirap huminga. Nakakalat sa tabi niya ang isang eleganteng tungkod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Vina. Ang hindi inaasahang eksena ay sumira sa kanyang kontroladong mundo. Ang ingay ng sarili niyang kaba ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Kailangan kong tumawag ng tulong. Nurse, doktor. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Panic. Overstimulation. Parang may kung anong sumisigaw sa loob ng ulo niya. Ang kaninang mahinang ugong ng mga makina ay biglang naging isang nakabibinging ingay. Ang kumukurap na ilaw sa dulo ng pasilyo ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang mga mata. Ang amoy ng disinfectant ay naging napakatapang. Halos hindi na siya makahinga. Napahawak siya sa magkabilang tainga, isang desperadong pagtatangka na harangan ang lahat. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Kailangan. At sa gitna ng kaguluhang yon sa kanyang isipan, isang bagay lang ang gumana ang kanyang awit. Nagsimula ito bilang isang mahinang pagbulong, halos hindi marinig. Isang himig na para bang kinakanta niya para lang sa sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mas hinigpitan ang pagtakip sa tainga. At doon unti-unting lumabas ang kanyang boses, naging mas malinaw, mas buo. Isang oyayi, isang simpleng kanta na tila galing pa sa sinaunang panahon. Ang boses ni Vina ay payak walang palamuti, ngunit mayroong kakaibang init at lambing. Puno ito ng lungkot, ngunit mayroon ding sinag ng pag-asa. Para kay Rolando, ang mundo ay nagdidilim na. Ang kirot sa kanyang dibdib ay kumakalat, at ang mga masasakit na salita ng kanyang mga anak ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. Incapacitated. Wala nang silbi. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang hayaang lamunin siya ng dilim. Ngunit bigla may isang tunog na tumagos sa lahat ng ingay. Hindi ito boses ng doktor.
Hindi ito tunog ng makina, isang tinig, isang awit. Malamig ngunit puno ng pag-aalaga, parang ihip ng hangin sa isang mainit na gabi. Tila nagmula ito sa isang napakalayong alaala. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ngunit kinikilala ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan ang mga boses ni na Richard at Veronica sa kanyang isipan ay humina na palitan ng himig na iyon. Ang kirot sa kanyang dibdib ay unti-unting napapawi na, para bang may isang mainit na kamay na humahaplos dito. Ang kanyang mabigat na paghinga ay nagsimulang bumagal, naging kalmado. Saan nanggagaling ang kantang yon? Bakit parang pamilyar? Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang malabong imahe. Isang babaeng nakasuot ng asul na uniporme na katayo, hindi kalayuan sa kanya. Nakapikit ito, ang isang kamay ay nasa dibdib habang patuloy na umaawit. Ang ilaw mula sa pasilyo ay lumikha ng isang sinag sa paligid niya na para bang siya ay isang anghel na bumaba mula sa langit. Hindi niya nakita ang isang hamak na janitress. Ang nakita niya ay liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang nakita niya ay kapayapaan sa gitna ng kanyang digmaan. Huminto si Vina sa pag-awit nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kaba niya ay nawala na, napalitan ng katahimikan na dala ng kanyang sariling musika. Nakita niya ang matanda gising na at nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Vina ang isang napakalalim na lungkot, isang pagod na hindi kayang itago ng anumang yaman. Sa mga mata naman ni Vina, nakita ni Rolando ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino, isang sinseridad na walang hinihinging kapalit. Walang nagsalita. Sa tahimik na sulok na yon ng ospital na pag-aari niya, sa harap ng isang babaeng hindi niya kilala, naramdaman ni Don Rolando Vergara na sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya nag-iisa. Ang hari ay natagpuan ng kanyang kanlungan, hindi sa isang palasyo kundi sa isang awit. Nang idilat ni Rolando ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang pamilyar na puting kisame ng kanyang VIP suite sa Vergara Medical Center. Ang amoy ng mamahaling air freshener ay humahalo sa banayad na amoy ng gamot. Sa gilid ng kanyang kama, ang mga makina ay tahimik na nagbabantay sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang mga numero sa monitor ay nagpapatunay na siya ay buhay pa. Ngunit sa kanyang isipan, ang nararamdaman niya ay pagkalunod. Ipinikit niyang muli ang mga mata at doon bumalik ito. Ang himig, ang awit na narinig niya sa madilim na pasilyo. Paulit-ulit itong tumutugtog sa kanyang isipan, hindi isang alaala, kundi isang presensya. Kasabay ng himig ay ang imahe ng babae, ang kanyang mga matang nakapikit, ang ekspresyon ng kanyang mukha na puno ng kakaibang lungkot at kapayapaan. Mr. Vergara, oras na po para sa inyong check-up, sabi ng isang nurse na pumasok ng walang katok. Mabilis nitong kinuha ang kanyang blood pressure. Ang paghawak nito ay profesional, ngunit malamig, parang isang robot na sumusunod lang sa programa. Hindi umimik si Rolando. Hinayaan niya ang nurse na gawin ang trabaho nito. Pagkatapos dumating ang isang doktor, sunod-sunod ang mga tanong. May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Nahihilo? Masakit ang dibdib? Ang kailangan ko ay katahimikan. Mahinang sagot ni Rolando, ang tingin ay nasa malayo. Nang maiwan siyang mag-isa, kinuha niya ang telepono sa tabi ng kama at tinawagan ang head nurse ng kanilang palapag. Si Don Rolando po ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng awtoridad na kinatatakutan ng lahat. Mayroon akong isang utos. Ano po iyon, Don Rolando? Ano mang kailangan ninyo? Mabilis na sagot ng babae sa kabilang linya.
Hanapin ninyo ang janitress na naka-assign sa service wing kagabi. Mula ngayon siya lang ang papayagan kong pumasok sa silid na ito para maglinis. Walang iba. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Po, sir. Ang janitress po, pero meron po tayong trained housekeeping staff para sa mga VIP. Hindi ako nagtatanong. Nag-uutos ako. Putol ni Rolando ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Hanapin ninyo siya. Ngayon na. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono, hindi na hinintay ang sagot. Ang kakaibang utos ay mabilis na kumalat na parang apoy sa buong palapag. Nang marating ito sa kanyang mga anak, iba-iba ang kanilang naging reaksyon. Sa isang coffee shop sa lobby ng ospital, halos maibugan ni Veronica ang kanyang mamahaling latte. Ano isang janitress seryoso? Baka tuluyan nang nabaliw si Papa. How quaint! Ngumisi siya. Baka naghahanap ng bagong laruan. Hayaan niyo siya. Magsasawa din yan. Nakatayo sa tabi niya si Richard ay mas seryoso. Huwag mong basta isang tabi yan, Veronica. May dahilan ang lahat ng ginagawa ni Papa. Bantayan ninyo ang babaeng yan. Alamin ninyo ang pangalan, ang background. Baka may motibo. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng maging kampante. Ang isip niya ay laging nasa negosyo, laging nagkalkula ng panganib. Malayo sa kanila, sa loob ng kanyang tahimik na condo unit, na tanaw ang buong syudad, si David ay nakaupo sa harap ng isang grand piano. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumitipa, lumilikha ng isang malungkot, ngunit magandang melodiya. Narinig na niya ang balita mula sa assistant ni Richard. Isang janitress, isang kanta. Hindi niya naramdaman ang pagdududa tulad ni Richard o ang pangungutya tulad ni Veronica. Ang naramdaman niya ay kuryosidad. Sa loob ng maraming taon, ang mundo nila ay umikot lang sa pera, kapangyarihan at mga pekeng ng ngiti. Ang ama nila ay naging isang institusyon, hindi isang tao. Ngunit ang simpleng balitang ito, ang paghahanap ng kanilang ama sa isang hamak na tagalinis dahil sa isang awit ay tila isang maliit na bitak sa makapal na pader na nakapalibot sa kanilang pamilya. Anong meron sa babaeng yon? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang musika ay nagpatuloy sa pag-agos, isang salamin ng kaguluhan sa kanyang puso. Si Vina ay nanginginig habang itinutulak ang kanyang cart papunta sa VIP wing. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Ang head nurse mismo, ang kumausap sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at babala. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero gusto kang makita ni Don Rolando. Umayos ka. Isang maling galaw mo lang trabaho mo ang nakataya. Huminto siya sa harap ng malaking pinto ng suite ni Rolando. Huminga siya nang malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Kumatok siya ng 3 beses mahina at magalang. Pasok! Ang boses mula sa loob ay mahina, ngunit mabigat. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Ang silid ay napakalaki. Mas malaki pa sa tinitirhan niyang kwarto. Ang lahat ay kulay puti at beige, malinis at malamig. At sa gitna ng lahat nakaupo sa isang malaking silya, malapit sa bintana, ang matanda nakatingin sa labas. Hindi gumalaw si Vina. Mahigpit ang hawak niya sa handle ng kanyang mop na para bang ito ang kanyang kalasag. Huwag kang matakot, iha. Sabi ni Rolando, hindi pa rin lumilingon. Lumapit ka. Sumunod si Vina, ang kanyang sapatos na goma ay halos walang ingay sa sahig. Tumayo siya ilang talampakan mula sa matanda na kayuko. Anong pangalan mo? Vina po. Mahina niyang sagot. Sa wakas ay lumingon si Rolando. Tinitigan niya si Vina mula ulo hanggang paa. Vina? Inulit niya ang pangalan na parang tinitikman. Saan mo natutunan ang awit na kinanta mo kagabi? Napalunok si Vina. Ito pala ang dahilan. Hindi ko po sigurado, sir. Parang lagi ko na lang pong alam. Kinakanta ko lang po kapag magulo po ang paligid.
para po kumalma ako. Tumango si Rolando, tila naiintindihan. Ganoon din ang epekto sa akin. Ang silid na ito ang buong ospital. Ang buong buhay ko. Maingay. Masyadong maingay. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga doktor ang mga anak ko. Lahat sila may sinasabi. Lahat sila may kailangan. Pero walang nakikinig. Ang boses mo. Nagdala ito ng katahimikan. Hindi alam ni Vina ang isasagot. Nanatili siyang tahimik. Hindi ko kailangang maglinis ka ngayon. Pagpapatuloy ni Rolando. Ang kailangan ko lang ay maupo ka dyan. Itinuro niya ang isang upuan sa kabilang panig ng silid. Maupo ka lang. Samahan mo ako sa katahimikan. Nagulat si Vina. Isang bilyonaryo ang may-ari ng lahat ng ito ay inuutusan siyang maupo lang at huwag gumawa ng anuman. Mas kakaiba pa ito kaysa sa pagtawag sa kanya. Ngunit mayroong isang bagay sa tono ng matanda, isang pagod, isang pakiusap na hindi niya kayang tanggihan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa upuan at naupo sa dulo nito. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kaba. Ipinikit ni Rolando ang kanyang mga mata. Hindi na niya narinig ang himig sa kanyang isipan dahil ang pinagmulan nito ay naroon na mismo sa kanyang silid. Sa loob ng isang oras na natili silang ganoon, isang hari na pagod na sa kanyang trono at isang tagalinis na may daladalang awit. Walang nagsalita, walang gumalaw. Sa gitna ng malamig at mamahaling silid, sa unang pagkakataon, isang kakaibang init ang nagsimulang mamuo. Ang init ng kapayapaan na matagal nang hinahanap ng isang pusong pagod na sa laban. Lumipas ang mga araw na naging isang kakaibang ritual ang lahat. Sa umaga darating ang mga doktor at nurse, gagawin ang kanilang mga profesional at malamig na gawain. Sasagot si Rolando, nang matipid ang mga mata, ay laging tila naghahanap ng kung ano. Ngunit pagsapit ng hapon, kapag ang sikat ng araw ay humahaba na at nagiging kulay ginto, darating si Vina. Hindi na siya basta naglilinis. Ang utos ni Rolando ay malinaw, samahan mo ako. Kaya't pagkatapos niyang punasan ang mga mesa at ayusin ang mga gamit sa loob lamang ng ilang minuto, tahimik siyang uupo sa silyang nakalaan para sa kanya sa isang sulok. Minsan may dala siyang libro, minsan wala. Naging isang hindi sinasalitang kasunduan ang kanilang samahan. Si Rolando ay hindi na gaanong nagrereklamo sa mga kirot na nararamdaman. Ang presensya ni Vina ay tila isang balsamo. Hindi niya ito kinakausap ng madalas, ngunit sapat na ang pagtingin sa dalaga na abala sa sarili nitong tahimik na mundo para gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, habang nagbabasa si Vina, napansin ni Rolando na nanginginig ang mga kamay nito. Nilalamig ka ba, iha? Tanong niya. Umiling si Vina. Hindi po, sir. Ganito lang po talaga minsan ang mga kamay ko. Hindi na nagtanong si Rolando. Tumawag siya sa nurse station. Magpadala kayo ng mainit na tsaa dito. At mula ngayon, sa tuwing papasok si Vina, siguraduhin ninyong mayroon siyang tsaa. Ang simpleng utos na yon ay isang malaking bagay para kay Vina. Walang sino man ang nakapansin sa panginginig ng kanyang mga kamay noon o kung mayroon man wala silang pakialam. Ngunit ang matandang ito, ang hari ng ospital, ay nakita iyon. Isang butil ng init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Veronica. Dumalaw siya isang hapon dala ang isang basket ng mga imported na prutas na alam niyang hindi naman kakainin ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, ang naabutan niya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang kanyang ama ay nakangiti, isang maliit totoong nangiti, habang pinapanood ang janitress na maingat na inilalagay ang isang bulaklak na napulot nito sa labas sa isang baso ng tubig. Isang ngimangiti. Isang bagay na hindi na naibigay sa kanila ni Rolando sa loob ng maraming taon.
Para kay Veronica, ang nangiting iyon ay isang alarma. Isang sirena na nagsasabing may panganib. Papa. Aniya, ang boses niya ay matamis ngunit may yelo sa ilalim. Mukhang masaya ka ngayon. Agad na naglaho ang nangiti ni Rolando. Veronica, nandito ka pala. Tumingin si Veronica kay Vina, isang tingin na nagpapahiwatig na isa siyang langaw na gumagambala sa isang pribadong pag-uusap. Maari mo na kaming iwan. Mabilis na tumayo si Vina na payuko. Sige po ma'am, sir. At tahimik siyang lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, hinarap ni Veronica ang ama. Ano to papa, isang charity project? Kinukup-kup mo ang isang tagalinis. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Kalmadong sagot ni Rolando. Nagdadala siya ng kapayapaan. Kapayapaan? O baka naman ginagamit niya ang kahinaan mo para makakuha ng pabor? Tumaas ang kilay ni Veronica. Hindi ako isinilang kahapon, Papa. Alam ko ang laro ng mga taong tulad niya. Simple mukhang kaawa-awa. Pero sa loob, isa siyang ahas. Hindi na sumagot si Rolando. Tumingin na lang siya sa bintana. Ngunit alam ni Veronica na itinanim na niya ang binhi ng pagdududa. Pagkaalis niya sa ospital, ang una niyang ginawa ay tawagan ang isang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Sabi niya sa telepono, ang boses niya ay malamig at mapanganib. Pangalan niya ay Vina, janitress sa VMC. Bawat detalye, bawat dumi, bawat butas sa kanyang nakaraan, gusto kong malaman. Kinabukasan umuulan sa labas. Ang tunog ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana ay nagdala ng kakaibang lungkot sa loob ng silid. Nakatingin si Rolando sa mga patak ng tubig na dumadaloy pababa. Alam mo, Vina? Bigla niyang sabi, ang asawa ko si Lorna. Galit siya sa ulan. Napatigil si Vina sa pag-aayos ng kumot. Lumingon siya. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Rolando ang kanyang asawa. Bakit po? Ngumiti si Rolando, isang malungkot na ngiti. Dahil sinisira nito ang kanyang mga orchid. Mahal na mahal niya ang mga yon. Bawat umaga personal niya itong inaalagaan. Mas mahalaga pa sa akin. May halong biro sa huli niyang sinabi, ngunit bakas ang pait. Si Lorna. Siya ay isang perpektong babae. Maganda, matalino, galing sa isang magandang pamilya. Lahat ng tamang katangian para maging asawa ng isang Vergara. Pero malamig siya. Kasing lamig ng ulan. Hindi alam ni Vina kung ano ang sasabihin. Nakikinig lang siya, nararamdaman ang bigat ng bawat salita ng matanda. Minsan iniisip ko, pagpapatuloy ni Rolando, ang tingin ay nasa malayo. Kung naging masaya ba siya talaga sa piling ko, o kung ang pagsasama namin ay isa lang malaking kontrata ng negosyo. Binigay ko sa kanya ang lahat ng material na bagay, pero ang init na hinahanap ng isang puso, hindi ko sigurado kung naibigay ko ba yon. Sa mga sandaling iyon, hindi si Don Rolando Vergara ang bilyonaryo ang nakikita ni Vina. Ang nakikita niya ay isang matandang lalaki na puno ng pagsisisi, isang lalaking nalulunod sa mga alaala. Paglabas ni Vina sa silid ni Rolando, nang gabing iyon dala ang bigat ng mga kwento ng matanda, hinarang siya sa pasilyo. Si Veronica. Nakatayo ito na parang isang reyna. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Sa likod niya nakatayo si Richard, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Vina. Simula ni Veronica, ang boses niya ay sobrang kalmado na nakakatakot. Nag-e-enjoy ka ba sa bago mong trabaho? Ang pagiging personal na entertainer ng papa namin. Napayo ko si Vina. Ginagawa ko lang po ang inuutos niya, ma'am. Talaga? Tumawa si Veronica, isang tawang walang saya. Huwag kang maging naive. Alam namin kung ano ang ginagawa mo. Ginagamit mo ang pagiging kaawa-awa mo para makuha ang simpatsya niya. Siguro iniisip mo kung magiging malapit ka sa kanya, baka may mapala ka, baka maisama ka sa testamento. Hindi po.
Mabilis na sagot ni Vina, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po akong pakialam sa pera. Lahat ng tao may pakialam sa pera. Singit ni Richard, ang boses niya ay mababa at nagbabanta. Isang payo lang, miss. Huwag mong subukan ang pasensya namin. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Biglang may inihagis si Veronica. Sa sahig isang makapal na folder ng mga dokumento. Kumalat ang mga papel sa paanan ni Vina. Mga financial report, mga chart, mga numero. Ayan, sabi ni Veronica, ang kanyang nangiti ay puno ng pang-iinsulto. Gusto mo ng yaman ng mga Vergara? Hindi ba sige? Pulutin mo. Namilog ang mga mata ni Vina. Ang utos ay isang sampal, isang pagpapahiya sa harap ng ilang nurse na nagkukunwaring abala sa malayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Veronica, pagkatapos kay Richard. Nakita niya sa kanilang mga mata ang purong pagkasuklam. Wala siyang kalaban-laban. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig na sahig. Isa-isa niyang pinulot ang mga papel na nagkalat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa kahihiyan. Bawat papel na hawak niya ay parang isang piraso ng kanyang dignidad na tinatapakan. Nang matipon na niya ang lahat, tumayo siya at inabot ito kay Veronica. Kinuha ito ni Veronica nang hindi man lang siya tinitingnan. Good girl. Aniya na para bang nagsasalita sa isang aso. Tandaan mo kung saan ka lulugar. Pagkatapos ay tumalikod na sila at naglakad palayo. Ang kanilang mamahaling sapatos ay marangyang tumutunog sa pasilyo. Iniwan si Vina na nakatayong mag-isa. Hindi siya umiyak, ngunit sa loob niya isang pader ang nagsimulang gumuho. Ang mga unang anino ng panganib ay hindi na lamang mga anino. Naging totoo na ang mga ito malamig at nakakasakal. Ang kantinang ospital ay isang lugar ng panandaliang pahinga. Dito ang mga unipormeng puti at asul ay naghahalo sa mga damit ng mga pasyente at bisita. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor, ang tawanan, at ang bulungan ay lumilikha ng isang ordinaryong tanawin na malayo sa tensyon ng mga silid-operahan at emergency room. Para kay Vina, ito ang pinakakinatatakutan niyang lugar sa buong VMC. Masyadong maraming tao, masyadong maraming ingay, ngunit kailangan niyang kumain. Ilang araw na siyang puro tinapay lang at tubig sa loob ng utility closet. Napansin niyo ni Tita Elena, ang matandang janitress na itinuturing niyang ina-inahan sa ospital. Vina anak, kailangan mong kumain ng maayos. Hindi ka mabubuhay sa hangin. Hayaan mo na ang mga mata pobreng yon. Kaya't heto siya nakaupo sa pinakasulok na mesa, malapit sa pader. Ang kanyang plato ng kanin at isda ay halos hindi nagagalaw. Nakayuko siya, pilit na ginagawang invisible ang sarili. Ang bawat malakas na tawa mula sa kabilang mesa ay parang isang maliit na pagsabog sa kanyang tainga. Hindi niya namalayan ang aninong tumabon sa kanyang mesa hanggang sa may isang boses na pumunit sa kanyang munting bula ng katahimikan. Look who's here, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay matamis na lason. Ang paboritong alaga ni Papa. Agad na tumayo si Vina. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang magasgas na tunog sa sahig. Ma'am Veronica. Nakasunod sa likod ni Veronica ang dalawa niyang kaibigang sosyalera. Parehong nakataas ang kilay at may mapanuring tingin na para bang si Vina ay isang kakaibang insekto. Ang lahat ng mata sa kantin ay napako na ngayon sa kanila. Ang mga bulungan ay huminto. Ang katahimikan ay naging mabigat at puno ng pag-aabang. Huwag kang tumayo. Pinapahiya mo ang sarili mo, sabi ni Veronica, ngunit ang tono niya ay nag-uutos na gawin niya mismo yon. Kumakain ka pala. Akala ko nabubuhay ka sa awa. Namula ang mukha ni Vina. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumalabas. Ano, hindi ka makapagsalita? Pagpapatuloy ni Veronica, lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakop sa hangin. Alam mo, nakakaawa ka talaga. You're trying so hard to be someone you're not.
Akala mo ba dahil kinakausap ka ng papa namin, special ka na isa ka ng Vergara? Isang mahinang hagik-gik ang narinig mula sa mga kaibigan ni Veronica. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likidong gumagapang sa buong katawan ni Vina. Hindi po ganoon. Halos pabulong na sagot ni Vina. Then what is it? Hamon ni Veronica. Pera. Yun naman talaga, hindi ba magkano? Sabihin mo, magkano ang kailangan mo para layuan mo ang pamilya namin? Itinaas niya ang kanyang Louis Vuitton na pitaka. I can write you a check right now. Siguradong mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo sa pagpupunas ng sahig. Ang mga salita ay mga suntok. Bawat isa ay tumatama, nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita. Gusto nang tumakbo ni Vina, magtago maglaho. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ma'am, tama na po. Pakiusap niya ang kanyang boses ay basag na. Ngumisi si Veronica. Hindi pa ako tapos. Kinuha niya ang kanyang baso ng malamig na tubig mula sa mesang katabi nila. Ang yelo ay marahang tumunog sa salamin. Hawak niya ito na parang isang setro. Kailangan mong matutunan ang isang leksyon, Vina. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasiyahan. May mga bagay sa mundong ito na hindi para sa'yo. At ang papa ko, ang pamilya ko, isa na roon. At sa isang mabilis na galaw, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa mukha ni Vina. Ang lamig ay nakakagulat. Ang tubig na may yelo ay dumaloy mula sa kanyang buhok sa kanyang mukha hanggang sa kanyang uniforme. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap. Ang ilan ay nagtakip ng bibig. Ang ilan ay pasimpleng kumuha ng kanilang mga cellphone. Para kay Vina, hindi lang tubig ang tumama sa kanya. Parang isang malakas na alon ang humampas at nalulunod siya. Ang tunog ng pagtalsik ng tubig ang hiyawan ng mga tao, ang tawa ni Veronica. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakabibinging ingay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang atake ng sindak ay mas malakas kaysa dati. Ano kung kaguluhan ito? Isang boses malakas at puno ng awtoridad ang bumasag sa lahat. Parang isang kulog na biglang yumanig sa buong kantin. Nilingon ng lahat ang pinanggalingan ng boses. Doon sa pasukan ng kantin, nakatayo si Don Rolando. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya ng tuwid, hawak ang kanyang tungkod, ngunit hindi bilang suporta, kundi bilang isang sandata. Sa likod niya ay ang kanyang assistant at si David na bakas, sa mukha ang pagkagulat at galit. Sila ang nakakita sa komosyon habang papunta sana sa isang meeting. Ang mukha ni Rolando ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay malumanay kapag kasama si Vina ay ngayon ay parang mga nagbabagang uling. Dahan-dahan siyang naglakad, papasok ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay isang babala. Natigilan si Veronica. Pipapa! Nilagpasan siya ni Rolando na parang hindi siya nakita. Diretso siyang nagpunta kay Vina na nakatayo pa ring tulala, nanginginig at basang-basa. Hinubad ni Rolando ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Vina. 1 kilos ng proteksyon, 1 kilos ng pag-angkin. Ayos ka lang ba, anak? Mahina niyang tanong ang kanyang boses ay biglang naging malambing. Ang salitang anak ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa sigaw niya kanina. Nang marinig iyon doon, na bumuhos ang luha ni Vina. Humagulol siya, hindi na napigilan ang lahat ng sakit at kahihiyan. Pagkatapos ay hinarap ni Rolando si Veronica. Ang kanyang titig ay napakatalim sapat na para magpatigil ng isang puso. Veronica. Sabi niya ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Sa buong buhay mo, hindi kita kailanman pinalo. Pero sa araw na ito sa ginawa mo, para mo na ring sinampalang sarili kong mukha. Napaatras si Veronica na mutla. Papa, she deserved it. Isa siyang, tumahimik ka.
Sigaw ni Rolando. Ang babaeng ito, ang babaeng hinamak mo at binuhusan ng tubig, ay nagpakita sa akin ng kabaitan na hindi ko naramdaman mula sa sarili kong mga anak sa loob ng 10 taon. At ikaw, tiningnan niya ang bawat isang tao sa kantin. Lahat kayo na nanood lang at walang ginawa. Kasabwat kayo sa kahihiyang ito. Walang nangahas na gumalaw. Ang hari ay nagsalita na. Inakay ni Rolando si Vina palabas. Halika na. Aalis tayo dito. Si David ay mabilis na lumapit sa kabilang panig ni Vina para alalayan ito. Habang naglalakad sila palayo, ang naiwan ay isang eksena ng pagkatalo. Si Veronica, nakatayo nanginginig sa galit at kahihiyan, at isang kantin na puno ng mga taong biglang naging abala sa kani-kanilang mga pagkain na para bang walang nangyari. Ngunit may nangyari. Isang linya ang ginuhit sa araw na yon. At sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw na sa lahat kung saang panig nakatayo si Don Rolando Vergara. Ang katahimikan sa loob ng VIP suite ni Rolando ay naiiba na. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikang may bigat at tensyon. Pagkatapos ng insidente sa kantin, nagbago ang lahat. Ang pangalan ni Vina ay naging usap-usapan sa buong ospital, isang pinaghalong tsismis, awa at pagkamuhi. Ngunit sa loob ng silid na yon, siya ay nasa ilalim ng isang hindi nakikitang kalasag. Ang kalasag na yon ay si Don Rolando Vergara. Hindi na siya basta inuutusan. Mas naging maingat at personal ang pakikitungo sa kanya ni Rolando. Madalas habang nag-aayos si Vina ng mga gamit, nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Vina, sabi ni Rolando, isang hapon habang inaayos ni Vina ang mga libro sa isang estante. Huwag mong isipin ang mga sinasabi nila. Hindi naman po, sir. Mahina niyang sagot, bagamat ang totoo, ang bawat bulong sa pasilyo ay parang maliliit na tinik na tumutusok sa kanyang balat. Kasalanan ko ito. Pag-amin ni Rolando, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil sa paglapit ko sa iyo, nadadamay ka sa gulo ng pamilya ko. Hindi dapat ganito. Ayos lang po, sabi ni Vina, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Rolando ng diretso sa mata. Mas gugustuhin ko na pong mapag-usapan dahil sa kabaitan ninyo kaysa po hindi mapansin habang buhay. Ang simpleng sagot na yon ay tumama kay Rolando. Sa gitna ng lahat ng kasakiman at paninira, naroon ang isang pusong dalisay at matatag. Lalo niyang naramdaman ang isang kakaibang koneksyon sa dalaga, isang protektibong pakiramdam na higit pa sa awa o pagkagiliw. Habang inaabot ni Vina ang isang makapal na libro sa pinakamataas na bahagi ng estante, medyo nawalan siya ng balanse. Upang hindi mahulog, napakapit siya sa estante. Sa biglaang pagkilos na yon, isang maliit na bagay ang dumulas mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang bagay na lagi niyang itinatago roon para sa seguridad. Ting isang mahinang metalikong tunog ang umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Sa katahimikan ng silid ang tunog ay tila isang putok ng baril. Agad na napalingon si Rolando. Ano yon? Namula si Vina sa hiya. Mabilis siyang yumuko para damputin ito, pilit itinatago sa kanyang palad. Wala po, sir. Barya lang po siguro na nalaglag. Ngunit nahuli na ng mga mata ni Rolando ang kislap nito bago pa man ito masakop ng kamay ni Vina. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang pamilyar na hugis, isang alaala mula sa isang nakaraang buhay. Ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang pagiging kalmado, napalitan ito ng isang matinding pangangailangan. Huwag mong itago. Ipakita mo sa akin. Nanginginig na tumayo si Vina. Ang utos ay hindi na pakiusap. Sir, lumalang po ito. Walang halaga. Sinabi kong ipakita mo sa akin.
Ang kanyang boses ay tumaas, naging basag puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Vina. Walang nagawa si Vina. Dahan-dahan nanginginig, ibinuka niya ang kanyang palad. Doon sa gitna ng kanyang kamay, nakalatag ang isang luma at medyo kupas ng kwintas na pilak. Ang pendant nito ay isang maliit na puso, may mga gasgas na ng panahon. Ngunit sa gitna nito, malinaw pa ring nakaukit ang dalawang letra na tila isinulat ng kamay RV. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Rolando. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig niyang kamay at hinawakan ng kwintas. Ang lamig ng metal ay nagpadala ng isang kuryente sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinundan ang ukit. RV Rolando Vergara. Ang alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon, isang gabing tahimik 20 taon na ang nakalipas. Ang nangiti sa mga labi ni Mildred, ang kanyang kasambahay, ang babaeng lihim niyang minahal. Ang kislap sa mga mata nito nang isabit niya ang bagong-bagong kwintas sa leeg nito. Isang pangako. Bulong niya noon na kahit anong mangyari babalikan kita. Isang pangakong hindi niya natupad. Itinaas niya ang kanyang nangingilid na luhang mga mata kay Vina. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Saan? Saan mo ito nakuha? Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Napalunok si Vina, takot at litong-lito. Ito lang po ang natatanging alaala ko, sir. Sabi po ng madreng kumupkop sa akin sa ampunan. Kasama ko na raw po ito nung natagpuan nila ako. Nakasabit daw po sa leeg ko. Iyang mga salitang yon, ang huling piraso ng palaisipan. Ang kantang pamilyar. Ang pakiramdam ng koneksyon. At ngayon ang kwintas. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito pagkakataon. Binitawan niya ang kwintas na parang napapaso. Napasandal siya sa kanyang silya, napahawak sa kanyang dibdib. Isang bagyo ng pag-asa, pagsisisi at hindi makapaniwalang saya ang sabay-sabay na sumabog sa loob niya. Mildred, ang anak natin. Hindi niya masabi ang mga salita. Tanging isang ungol ng sakit at kagalakan ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nakatitig lang siya kay Vina, ngunit ang tinitingnan niya ay hindi na isang janitress. Ang tinitingnan niya ay isang multo ng nakaraan, isang sagot sa kanyang mga panalangin at isang buhay na testamento ng kanyang pinakamalaking pagkakasala. Kinagabihan, hindi mapakali si Vinina. Ang reaksyon ni Don Rolando sa kwintas ay gumugulo sa kanyang isipan. Nagpasya siyang magpahangin sa maliit na rooftop garden ng ospital, isang lugar na bihira puntahan ng mga tao. Habang nakaupo siya sa isang bench, narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Inaasahan niyang isa na namang mapanuring nurse, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si David. Miss Vina, alanganin nitong sabi. Mabilis na tumayo si Vina. Sir David, huwag. David na lang. Lumapit ito at naupo sa kabilang dulo ng bench, may pagitan sa kanila. Gusto ko lang humingi ng tawad para sa ginawa ng ate ko. Mali yon. Nakakahiya. Nagulat si Vina. Isang Vergara na humihingi ng tawad. Salamat po. Hindi kaming lahat ay tulad nila. Sabi ni David, ang tingin ay nasa mga ilaw ng syudad sa malayo. Pagod na ako sa galit, sa pera, sa lahat ng yan. Tumingin siya kay Vina. Narinig ko mula sa isang nurse na kumakanta ka raw. Yung kanta, sabi nila. Yun daw ang nagpakalma kay Papa noong una. Tumango si Vina. Anong kanta yon ka? Tanong ni David, isang tunay na kuryosidad sa kanyang boses. Bilang isang musikero, interesado ako. Isang oyayi lang po. Hindi ko po alam ang pamagat. Ngumiti si David, isang bihirang totoong ngangiti. Ang pinakamagagandang melodiya minsan, wala talagang pamagat. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng maraming salita. Isang koneksyon na nabuo mula sa musika at sa pareho nilang pakiramdam
na hindi sila kabilang sa magulong mundo ng mga Vergara. Bago umalis muling nagsalita si David, ang kanyang boses ay naging seryoso. Vina, mag-ingat ka. Lalo na ngayon. Nakita ko ang reaksyon ni Papa kanina. Ano man ang ibig sabihin noon, natatakot ako na mas lalo ka lang nilang guguluhin. Kung may kailangan ka. Kung may kailangan kang malaman. Sabihin mo lang sa akin. At sa gabing iyon, sa gitna ng nagbabantang dilim, dalawang hindi inaasahang bagay, ang isinilang isang katotohanang kayang bumago sa lahat at isang lihim na alyansa na maaring maging susi sa kaligtasan. Ang kwintas ang nagbago sa lahat. Para kay Rolando, hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay naging isang nag-aapoy na katiyakan na kailangang patunayan. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay, kaya nitong magbigay ng lakas, ngunit kaya rin nitong durugin ang isang tao ng walang awa. At si Rolando sa puntong ito ng kanyang buhay ay hindi na kayang harapin ang isa pang pagkadurog. Kinabukasan sa gitna ng gabi, nang ang buong ospital ay mahimbing nang natutulog, may isang lihim na pagpupulong na naganap sa kanyang silid. Ang tanging naroon ay si Rolando at si Dr. Alcaraz, isang matandang neurologist na isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya, hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang kaibigan mula pa sa kanilang kabataan. Sigurado ka ba rito, Lando? Tanong ni Doctors. Alcaraz, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang kwintas na nasa ibabaw ng mesa. Alam mo ang implikasyon nito. Kung totoo ito, sasabog ang lahat. Kung hindi naman, baka ito na ang tuluyang magpabagsak sa'yo. Kaya nga kailangan kong malaman, Elias. Mariing sagot ni Rolando, ang kanyang mga mata ay determinadong nakatitig sa kaibigan. Hindi na ako mabubuhay sa baka. Kailangan ko ng katotohanan. Kailangan ko ng isang DNA test. Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz. Madaling sabihin, mahirap gawin ng palihim. Ang pangalan mong Vergara ay nakabantay sa bawat laboratorio sa bansang ito. Isang tawag lang, malalaman ng mga anak mo. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko. Giit ni Rolando. Maghanap ka ng paraan. Isang laboratorio sa ibang bansa kung kinakailangan. Bayaran mo sila ng doble-triple. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam. Kahit ang abogado ko. Kahit sino. Ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Tumango si Dr. Alcaraz. Nakita niya sa mga mata ng kaibigan ang isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita. Sige, hahanap ako ng paraan. Pero paano mo makukuha ang sample mula sa bata? At paano mo ito ipapaliwanag sa kanya? Iyon ang mas mahirap na bahagi. Kinabukasan nang dumating si Vina, ramdam niya ang bigat sa hangin. Naupo si Rolando sa kanyang silya, ang kwintas ay nasa kanyang palad. Vina, iha. Simula niya maingat na pinipili ang bawat salita. Ang kwintas na ito. May kwento ito. Isang kwentong hindi ko pa kayang sabihin ng buo. Ngunit kailangan kong malaman ang katapusan. Tumingin siya kay Vina. May hihilingin ako sa'yo. Isang bagay na maaring kakaiba at nakakatakot. Pero ipinapangako ko ito ay para sa kapayapaan ng ating mga isip. Napalunok si Vina. Ano po yon, sir? Kailangan ko ng pahintulot mo. Sabi ni Rolando, ang kanyang boses ay halos pabulong. Para sa isang pagsubok, isang DNA test. Namilog ang mga mata ni Vina. DNA. Ang salitang iyon ay pamilyar sa mga teleserye, ngunit hindi sa totoong buhay. Po, para saan po? Para malaman kung ang hinala ko ay totoo. Sabi ni Rolando, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, na baka ang koneksyon na nararamdaman ko sa'yo ay hindi lang dahil sa isang awit, na baka mas malalim pa roon. Hindi niya masabi ang salitang anak. Masyado pa itong masakit, masyadong puno ng pag-asa. Nakita ni Vina ang sakit at pag-aalinlangan sa mukha ng matanda. Hindi niya lubos na naiintindihan, ngunit naramdaman niya ang bigat nito. Kung ito ang magbibigay ng kapayapaan,
Sa taong nagpakita sa kanya ng kabaitan, sino siya para tumanggi? Kung yan po ang kailangan. Mahina niyang sagot, pumapayag po ako. Isang halos hindi marinig na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Rolando. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang dekada, naramdaman niyang malapit na siyang makauwi. Ngunit ang mga pader ng Vergara Medical Center ay may mga mata at tainga. Si Veronica ay hindi tumigil sa kanyang sariling investigasyon. Ang report mula sa pribadong investigador ay dumating si Vina ay isang ampon na tagpuan pagkatapos ng isang malaking baha sa Bulacan, 20 taon na ang nakalipas. Ang petsa ay tumama. Ang detalye ay nakakakilabot na pamilyar. Ngunit ang pinakakakilakilabot na impormasyon ay hindi galing sa investigador, kundi sa isang source sa loob mismo ng ospital, isang head nurse na may malaking utang na loob at salapi kay Veronica. May kakaibang request si Dr. Alcaraz sa Central Lab. Bulong ng nurse sa telepono. Nag-request siya ng special collection kit. Usually para yan sa mga confidential na specimen na ipapadala sa labas. Agad na kumulo ang dugo ni Veronica. Anong kit para kanino? Hindi ko alam kung para kanino, pero ang request ay galing mismo sa utos ng taas. Sagot ng nurse na ang ibig sabihin ay si Rolando. At narinig ko siyang binanggit ang pangalan ni Vina sa kausap niya. Iyon lang ang kailangan ni Veronica. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. DNA test, ang hangal niyang ama, ang desperado niyang ama. Tinutuloy talaga nito ang kahibangan. Mabilis niyang tinawagan si Richard. Nagkita sila sa isang pribadong lounge malayo sa ospital. He's going for it. Magpapa-DNA test siya. Sabi ni Veronica, walang paligoy-ligoy. Napatigil si Richard sa pag-inom ng kanyang whiskey. Paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, kailangan nating unahan sila. Giit ni Veronica ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Richard, kung lumabas na positibo yan, tapos na ang laro. Hindi lang mana ang mawawala sa atin. Mawawala ang lahat. Ang pangalan, ang respeto, magiging katawa-tawa tayo sa buong alta sosyedad. Ang mga anak ng dakilang Rolando Vergara, may kapatid na isang hamak na janitress. Hindi yan mangyayari. Mariing sabi ni Richard, ibinaba ang baso ng may puwersa. Hindi ako papayag. So what's the plan? Tanong ni Veronica. Sasabotahin natin ang test, susuhulan natin ang laboratorio. Umiling si Richard. Masyadong delikado, madaling matunton. Kung gagawa tayo ng hakbang kailangang matalino, hindi natin pipigilan ng test. Ang gagawin natin, sisirain natin ang kredibilidad ng resulta bago pa man ito lumabas. Napangisi si Veronica na uunawaan na ang takbo ng isip ng kapatid. Isang preemptive strike. Exactly, sabi ni Richard. Kung ang tingin ng publiko kay Vina ay isang desperadang gold digger, bago pa man lumabas ang resulta, kahit ano pa ang sabihin ng papel, na yan magkakaroon na ng duda ang lahat. They will question the integrity of the test. Sasabihin nilang binayaran niya ang laboratorio. Sasabihin nilang pineke ang lahat. At doon sa gitna ng usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling alak, binuo nila ang isang maruming plano. Kinabukasan nagsimula ang pag-atake. Isang anonymous source ang nag-leak ng impormasyon sa isang sikat na gossip blogger. Ang headline, bilyonaryong may sakit biktima ng isang mapanlinlang na Cinderella. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig. Isang simpleng empleyada na biglang naging malapit sa matandang tycoon. Mga bulong-bulungan sa ospital tungkol sa kakaibang impluwensya ng babae. Binanggit pa ang insidente sa kantin, pinalabas na si Vina ang nag-provoke kay Veronica. Ang sunog ay nagsimula. Mabilis itong kumalat sa social media. Ang mga litrato ni Vina na palihim na kinunan sa ospital ay nagsimulang lumabas. Ang kanyang simpleng mukha ay biglang naging simbolo ng kasakiman at oportunismo. Ang mga komento
ay walang awa. Classic gold digger, gamitin ang pagiging kawawa para makapang-uto ng matandang mayaman. Baka naman may gayuma, ha ha ha. Nakakaawa yung pamilya. Imagine pagkatapos mong alagaan ang tatay mo, bigla na lang may sisingit na ganyan. Ang bawat salita ay isang lason. Ang bawat share ay isang saksak. Ang lihim na pagsubok ni Rolando ay hindi pa nagsisimula. Ngunit sa labas ang paglilitis kay Vina sa korte ng opinyon ng publiko ay naganap na at ang hatol ay kasalanan. Ang artikulo sa blog ay parang isang mitsa. Sa loob ng 24 na oras ang maliit na apoy ay naging isang malawak na sunog na tumupok sa buong Vergara Medical Center at kumalat sa digital na mundo. Ang pangalan ni Vina na dati hindi kilala ay biglang naging laman ng bawat usapan. Para kay Vina, ang bawat araw ay naging isang paglalakad sa nagbabagang uling. Ang mga dating palakaibigang nurse ay umiiwas na ngayon ng tingin. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring titig. Ang mga pasilyo na dati lugar lang ng kanyang trabaho ay naging isang entablado ng kahihiyan. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta, mga ahas na gumagapang sa kanyang likuran. Narinig mo ba siya raw yung umaakit kay Don Rolando? Grabe no, mukha pa namang anghel. Kaya pala laging pinapatawag sa VIP suite. May special service pala. Isang gabi habang naglilinis sa pantry, narinig niyang pinag-uusapan siya ng 2 staff. Hindi na niya kinaya. Binitawan niya ang kanyang mop at tumakbo papunta sa pinakamalapit na banyo. Doon sa loob ng isang cubicle, humagulhol siya nang walang tunog, tinatakpan ng bibig para walang makarinig. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili paulit-ulit. Wala akong ginagawang masama. Ngunit alam ni na Richard at Veronica na hindi sapat ang mga salita. Kailangan nila ng isang pangyayaring magpapatunay sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Kailangan nilang bigyan ng mga ahas ng lason na iluluwa nito. Ang plano ay simple, ngunit malupit. Ginamit ni Richard ang kanyang posisyon sa board para kausapin ang hepe ng parmasya ng ospital, nagpapahiwatig ng mga nawawalang high-value na gamot mula sa kanilang inventaryo. Walang direktang akusasyon, ngunit ang binhi ng hinala ay itinanim sa isang opisyal na antas. Ang pain ay inihanda. Isang gabi habang abala si Vina sa pag-aayos ng kanyang cleaning cart, nilapitan siya ng isang nurse na hindi niya gaanong kilala. Vina, sabi ng nurse, medyo nanginginig ang boses at umiiwas ng tingin. Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan kong ilipat itong kahon ng mga gamot sa utility room sa 3rd floor. Ang bigat kasi eh. Ang utility room, ang teritoryo ni Vina at ang lugar kung saan may CCTV camera na nakatutok mismo sa pintuan, isang detalyeng alam na alam ni Richard. Dala ng kanyang likas na kabaitan at walang kamalay-malay, sabitag agad na pumayag si Vina. Sige po, ako na po ang magdadala. Binuhat niya ang hindi gaanong kabigatan na kahon. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, hindi niya napansin ang anino ni Veronica na sumusunod sa malayo. Ang cellphone nito ay nakarecord na. Pagdating niya sa utility room, maingat niyang ibinaba ang kahon. Hahakbang na sana siya palabas nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Ayan. Ang sigaw ni Veronica ay parang isang dagundong. Pumasok siya kasunod si Richard na may malamig at kalkuladong ekspresyon sa mukha. Sa likod nila ay 2 security guard. Caught in the act. Sigaw ulit ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Nagnanakaw ka ng gamot. Namilog ang mga mata ni Vina. Nagulat na lito. Po hindi po. Pinadala lang po sa akin ito. Sinungaling. Sabat ni Richard, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. May report kami ng mga nawawalang gamot at heto ka sa loob ng isang kwartong walang ibang tao, hawak ang ebidensya. Anong palusot mo ngayon? Nabitiwan ni Vina ang takip ng kahon.
Gumulong sa sahig ang ilang bote ng mamahaling gamot. Ang tunog ng mga ito sa sahig ay parang tunog ng pagbasag ng kanyang mundo. Hindi po totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Vina, nanginginig mula ulo hanggang paa. Wala po akong ninanakaw. Tulong. Hulihin niyo siya, utos ni Richard sa mga guard. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guard, isang boses ang pumailan lang mula sa dulo ng pasilyo. Subukan ninyong hawakan siya. Lahat ay napalingon. Doon dahan-dahang papalapit si Don Rolando, itinutulak sa wheelchair ng kanyang tapat na assistant. Ang kanyang katawan ay maaaring marupok, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na kayang tumupok ng lahat. Sa tabi niya nakasunod si David, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Siya ang nagbigay ng babala, isang mabilis na text sa assistant ng ama nang marinig niya ang plano ng kanyang mga kapatid. Huminto ang wheelchair sa harap ng grupo. Tiningnan ni Rolando ang nagkalat na gamot. Pagkatapos ay ang umiiyak na si Vina at sa huli ang kanyang dalawang anak. Isang kahangahangang palabas. Sabi ni Rolando, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Tumingin siya sa mga guard. Aarestuhin ninyo ang babaeng ito dahil sa utos nila o dahil meron kayong tunay na ebidensya. Nagkatinginan ang mga guard, hindi alam ang gagawin. Itinuro ni Rolando ang CCTV camera sa itaas. Ipagpalagay kong gumagana yan. Gusto kong makita ang footage. Gusto kong makita kung sino ang nagdala ng kahong yan dito at kung sino ang nag-utos sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Richard. Natutunan mo sa akin ang pagnenegosyo, Richard, pero hindi mo kailanman natutunan ang karangalan. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal para kay Richard. Namutla siya. Papa, this is not what it looks like. Protesta ni Veronica. Talagang tanong ni Rolando. Dahil sa paningin ko ito ay isang desperadong pagtatangka na sirain ang isang inosenteng tao, isang gawaing duwag. Sa puntong yun, dumating ang direktor ng ospital na naalarma sa komosyon. Hinarap siya ni Rolando. Direktor, inaasahan kong gagawa ka ng isang masusing investigasyon dito. At habang ginagawa ninyo yan, isang babala. Kung may mangyaring masama kay Vina, kung matanggal siya sa trabaho, dahil sa gawa-gawang kasong ito, asahan ninyong babawiin ko ang lahat ng pondo ng pamilya Vergara sa ospital na ito. Tingnan natin kung paano ninyo patatakbuhin ang lugar na ito nang wala kami. Ang banta ay malinaw at nakamamatay. Ang direktor ay napalunok pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Masusunod po, Don Rolando. Inutusan ni Rolando ang kanyang assistant. Iuwi mo na si Vina, hindi na siya ligtas dito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang 3 anak. At kayong 3 mag-usap tayo sa bahay, mamayang gabi. Ang tono niya ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtanggi. Nang nasa loob na ng suite sa wakas, ay bumigay si Vina. Napaupo siya sa sahig at humagulhol ng buong lakas. Ang lahat ng sakit, takot at kahihiyan ay bumuhos. Hindi ko na po kaya, sir, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Masyado na pong masakit. Gusto ko na lang pong umalis. Bumalik sa dati. Kung kailan wala pong nakakakilala sa akin. Lumuhod si Rolando, sa harap niya isang bagay na hindi niya ginawa para kanino man. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Vina. Huwag kang susuko. Pakiusap niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ngayon. Hindi kita iiwan, Vina. Hindi na. Malapit na nating malaman ang katotohanan. At kapag nalaman natin, walang sino man ang makakapanakit sa'yo ulit. Pangako. Ang pangako ng isang ama, kahit hindi pa niya ito opisyal na masasabi. At sa mga matang puno ng luha, nakita ni Vina ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban pa ang hindi matitinag na pananampalataya ng isang taong handang isugal ang lahat para sa kanya. Ang opisina ni Dr. Alcaraz ay isang silid na nababalot ng katahimikan at amoy ng mga lumang libro at antiseptic.
Sa labas ng bintana, ang kulay abong kalangitan ay nagbabadyang muling bubuhos ang ulan. Sa loob ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa namumuong bagyo. Nakaupo si Rolando sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang tungkod. Ang mga ugat ay lumilitaw sa panginginig. Sa tabi niya si Vina ay nakaupo sa dulo ng upuan, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, pinipilipit ang laylayan ng kanyang uniforme. Sa harap nila, si Dr. Alcaraz, ang kanyang mukha ay seryoso, habang hawak ang isang makapal at selyadong brown envelope. Ito na yon, ang resulta. Handa na ba kayo? Tanong ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay marahan, ngunit may bigat. Tumango si Rolando, hindi makapagsalita. Si Vina ay tumango rin, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Dahan-dahang pinunit ni Dr. Alcaraz ang selyo ng sobre. Ang tunog ng papel na napupunit ay tila napakalakas sa loob ng tahimik na silid. Inilabas niya ang isang papel na puno ng mga teknikal na salita at numero. Sandali niyang binasa ito, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Tumingin siya ng diretso kay Rolando. Ayon sa resulta ng chromosomal analysis at DNA sequencing, simula ni Dr. Alcaraz, ang bawat salita ay malinaw at tiyak. Ang statistical probability ng pagiging mag-ama ay 9/99%. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling hatol. Lando, Vina is your biological daughter. Parang huminto ang oras. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Anak mo siya. Ang unang bumigay ay ang mga mata ni Rolando. Ang mga luhang matagal nang naipon sa loob ng 20 taon, luha ng pagsisisi, ng pangungulila ng pag-asa, ay sa wakas bumuhos. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik na pag-agos. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Vina, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Si Vina ay tulala. Ang kanyang isipan ay sinusubukang unawain ang lahat. Anak, ako, anak niya. Bigla ang lahat ng taon ng pagtatanong, ang lahat ng gabi na iniisip niya kung sino ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng sagot. Napatingin siya sa umiiyak na matanda. At sa unang pagkakataon, hindi si Don Rolando ang bilyonaryo ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang kanyang ama, si tatay. Ang salitang halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, isang bulong na puno ng pag-aalinlangan at pagkamangha. Ang salitang iyon yun ang tuluyang bumasag kay Rolando. Humagulol siya. Hinila niya si Vina at niyakap ito ng mahigpit. Anak ko, anak nga kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa yakap na yun, sa wakas, ay naramdaman ni Vina ang pag-aari. Gumanti siya ng yakap, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng matanda. Bam! Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok sina Veronica at Richard na parang isang bagyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at hindi paniniwala. May hawak si Veronica na isang kopya ng report mula sa kanyang source. Hindi kami naniniwala. Sigaw ni Veronica, winawagayway ang papel. Peke yan. Isang malaking kasinungalingan. How dare you? Sabat ni Richard, ang kanyang boses ay malamig ngunit nanginginig sa galit. Tumingin siya kay Vina na napahiwalay sa yakap ng ama. Ikaw manggagamit ahas. Binayaran mo sila, hindi ba? Magkano ang halaga ng isang pekeng resulta ngayon, ha? Hindi yan totoo. Umiiyak na sagot ni Vina. Tumigil kayo. Sigaw ni Rolando, sinusubukang tumayo. Ito ang katotohanan. Tanggapin niyo man o hindi. Katotohanan. Tumawa si Veronica ng mapakla. Ang katotohanan, Papa, ay nagpapaloko ka sa anak ng babaeng sumira sa pamilya natin. Ang katotohanan ay pinagtataksilan mo ulit ang alaala ni Mama. Huwag mong isama ang mama ninyo dito.
Bakit hindi hamon ni Veronica? Siya ang biktima dito. Siya at kaming mga tunay mong anak. Sa gitna ng sigawan, isang mahinahong boses ang pumutol sa lahat. Patawarin niyo po ako sa paggambala. Lahat ay napalingon sa pintuan. Doon nakatayo ang isang matandang babae. Simple ang pananamit. May daladalang isang lumang bayong. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit may determinasyon. Tita Elena. Gulat na sabi ni Vina. Sino ka? Mataray na tanong ni Veronica. Ako po si Elena Cruz. Magalang na sagot ng matanda. Ako po ang kumupkop at nagpalaki kay Vina. Lumakad siya papasok, hindi natitinag sa mga matatalim na tingin. Huminto siya sa harap ni Rolando. Matagal na po akong nanahimik, ngunit may isang pangako na kailangan ko pong tuparin. Mula sa kanyang bayong kinuha niya ang isang luma, naninilaw at tila babasaging sulat. Ito po ay mula kay Mildred. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa silid. Natigilan sina Richard at Veronica. Bago po siya pumanaw, dahil sa komplikasyon sa panganganak ilang linggo, matapos ang bagyong yon. Pagpapatuloy ni Tita Elena, ang kanyang boses ay nanginginig na sa emosyon. Ipinagbilin niya ito sa akin. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na mag-cruise ang landas ng anak niya at ng ama nito, ibigay ko raw po ito. Inabot niya ang sulat kay Rolando. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ito. Binasa niya ito nang malakas ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Rolando, mahal ko. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawad kung umalis ako nang walang paalam. Natakot ako. Para sa anak natin. Ang sabi ng iyong asawa, ilalayo niya sa akin ang ating munting anghel. Hindi ko kaya, Lando, kaya't tumakas ako. Ngunit inabot kami ng bagyo. Ang mahalaga, nailigtas ko siya. Ang pangalan niya ay Vina Hango, sa pangalan ng bulaklak sa hardin kung saan tayo unang nag-usap. Hanapin mo siya, mahal ko. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. Huwag mong hayaang maranasan niya ang hirap. Siya ang bunga ng pagmamahal natin. At hinding-hindi ako nagsisi roon. Mahal kita hanggang sa huli. Mildred. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Richard ay napatingin sa sahig, hindi makapagsalita. Ngunit si Veronica ay nanginginig pa rin sa galit. Kahit na isang sulat. Madaling pekehin yan. Ang ina ko pa rin ang nasaktan. Siya ang legal na asawa. Siya ang Vergara. Sa sobrang galit, inihagis niya ang kanyang mamahaling handbag sa sahig. Sa lakas ng pagkakabagsak, bumukas ang isang lihim na bulsa sa gilid nito, isang compartment na halos hindi nakikita. Isang maliit na katuping papel, ang dumulas palabas lumang naninilaw, at may pamilyar na sulat kamay. Walang nakapansin dito maliban kay David, na kanina patahimik na nakatayo malapit sa pintuan. Yumuko siya at pinulot ito. Nakita niya ang eleganteng pagsulat ng kanyang ina. Ate! Tawag niya kay Veronica, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa malayo. Ano to? Tumingin si Veronica sa papel na hawak ni David. Ang mukha niya ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Iyon ang nawawalang pahina. Ang huling pahina mula sa diary ng kanilang ina na matagal na niyang hinahanap na inakala niyang tuluyan nang nawala. Akin na yan. Sigaw niya sinusubukang agawin, ngunit hinawakan ito ni David ng mahigpit. Hindi. At sa unang pagkakataon, ang bunsong anak na laging tahimik ay nagsalita ng may awtoridad. Binuksan niya ang papel at binasa ito ng malakas para marinig ng lahat. Huling araw ng Setyembre. Simula ni David, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngayong gabi, habang nakatingin ako kay Rolando, na natutulog, isang bagay ang aking napagtanto. Ang galit ay isang lason. Nilason nito ang aking puso sa loob ng maraming taon. Pinilit kong maging perpektong asawa, isang perpektong Vergara, ngunit sa lahat ng iyon nakalimutan kong maging isang taong nagpapatawad. Napahinto si David, lumunok.
Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na ngayon ay kapwa nakatitig sa kanya tulala. Nagpatuloy siya. Ang pag-alis ni Mildred at ng kanyang anak. Ako ang may kagagawan. Tinakot ko siya. Ipinagtabuyan. At ngayon, nabalitaan kong tinangay sila ng baha. Isang kasalanang habang buhay kong dadalhin. Pinatawad ko na si Rolando sa kanyang pagkakasala, ngunit hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang aking sarili. Kung may isang bagay man akong hihilingin sa Diyos iyon, ay sana balang araw, mahanap ng batang iyon ang kapayapaan. At sana matutunan ng aking mga anak na ang tunay na lakas ay hindi nasa pangalan o yaman, kundi nasa kakayahang magpatawad. Pagkatapos ng huling salita, ibinaba ni David ang sulat. Ang silid ay napuno ng bigat ng dalawang katotohanan, isang katotohanan mula sa isang kasambahay na namatay sa pag-ibig at isang katotohanan mula sa isang asawang namatay sa pagsisisi. Ang dalawang babae sa buhay ni Rolando na matagal nang itinuring na magkaaway ay nag-iwan ng parehong mensahe pagpapatawad. Si Veronica ang unang bumagsak. Napaluhod siya sa sahig ang kanyang pagiging matikas at matapang ay biglang naglaho na parang bula. Humagulhol siya ng malakas isang iyak na hindi dahil sa galit kundi sa purong sakit at pagkaunawa. Mama, patawad. Mama. Si Richard ay napasandal sa pader na papikit ng mariin na para bang sinusubukang pigilan ang pagguho ng mundo sa kanyang paligid. Ang lahat ng galit na kanyang inipon, ang lahat ng rason na kanyang pinanghawakan ay biglang nawalan ng saysay. Niyakap ni Rolando si Vina, ang kanilang mga luha ay nagahalo. Ang hatol ng dugo ay naibigay na, at kasabay nito ang hatol ng puso ay nagsimula ng maghilom. Sa gitna ng bagyo ng mga emosyon sa loob ng maliit na opisina na iyon, ang pamilyang Vergara ang luma. At ang bago ay sa wakas ay nagsimulang harapin ang katotohanang matagal na nilang tinatakasan. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang sigawan at alitan ay napalitan ng mabibigat na buntong hininga at mga tinging puno ng hindi masabi. Ang katotohanan na minsang naging sandata sa kanilang digmaan ay naging isang salamin na pilit na iniiwasan ng lahat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Don Rolando. Ang dating matamlay at halos hindi makagalaw na katawan ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang kanyang doktor si Dr. Alcaraz ay hindi makapaniwala. It's a miracle, Lando, sabi ni Elias isang umaga habang tinitingnan ang pinakabagong brain scan ni Rolando. Ang mga sintomas mo na akala natin ay early onset dementia o isang di matukoy na degenerative disease. Lahat ay naglalaho. The inflammation markers are down. Your cognitive functions are improving dramatically. Tumingin siya kay Rolando nang may pagkamangha. Hindi sakit sa katawan ang unti-unting pumapatay sa'yo. Ito ay ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. At ngayong malaya na ito, sumusunod ang iyong katawan. Ang balitang yon ay ang huling piraso na bumuo sa himala. Isang himala ng pagpapatawad at pagtanggap. Isang linggo matapos ang pagbubunyag, ipinatawag ni Rolando ang kanyang 3 anak sa lumang library ng kanilang mansyon. Ito ang lugar kung saan sila madalas pagalitan noong bata pa sila. Ang amoy ng mga lumang libro at leather-bound na upuan ay nagbalik ng mga alaalang matagal na nilang kinalimutan. Umupo si Rolando sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa, ngunit ngayon hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang ama. Tahimik na pumasok sina Richard, Veronica at David. Hindi sila makatingin ng diretso. Ang dating kayabangan ni Veronica ay napalitan ng isang marupok na anyo. Ang tigas ng mukha ni Richard ay may mga bitak na ng pag-aalinlangan. Si David lang ang tanging may lakas ng loob na salubungin ang tingin ng kanilang ama. Nais kong humingi ng tawad. Simula ni Rolando, ang kanyang boses ay kalmado at sinsero. Hindi dahil sa pagmamahal ko kay Mildred,
Hindi ko yon pagsisisihan, ngunit humihingi ako ng tawad dahil sa sakit na naidulot nito sa inyong ina at sa inyo. Humihingi ako ng tawad dahil sa pagiging abala ko sa pagpapalago ng yaman, nakalimutan kong palaguin ang ating pamilya. Naging isang ama ako sa pangalan, ngunit hindi sa gawa. Walang umimik, nagpatuloy si Rolando. Alam kong matagal na ninyong hinihintay ang araw na ito. Ang araw na ipapasa ko sa inyo ang lahat. May inilabas siyang 3 makakapal na folder mula sa isang drawer. Ito. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Bago pa man ang lahat ng ito, bago ko pa man nalaman ang tungkol kay Vina, inihanda ko na ito. Ang buong mana ninyo, ang mga stocks, ang mga titulo ng lupa, ang kontrol sa kumpanya. Lahat ay nakapangalan na sa inyo. Walang bawas, walang kondisyon. Natigilan ang 3. Ito ang bagay na ipinaglaban nila, ang bagay na handa silang pumatay para makuha. Ngunit ngayong nasa harap na nila, parang abo itong walang halaga. Papa? Halos pabulong na, sabi ni Richard hindi makapaniwala. Kinuha ko na ang sapat para sa aking pagreretiro at para sa pagsisimula ni Vina, sabi ni Rolando. Pero ang imperyo, sa inyo na yan. Ginawa ko ito hindi para bilhin ang inyong kapatawaran. Ginawa ko ito para palayain kayo. Para hindi na pera ang maging dahilan ng galit ninyo. Para sa wakas, makita ninyo ako hindi bilang isang bank account, kundi bilang inyong ama. Ang huling mga salita ay tumama ng husto. Si Veronica ang unang bumigay. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng 1 linggo ay bumuhos. Lumapit siya sa mesa hindi para kunin ang folder, kundi para yumakap sa kanyang ama. Patawad, Papa. Patawad. Hagulgol niya. Ang tagal kong ginamit si Mama bilang dahilan ng galit ko. Pero ang totoo, inggit. Inggit ang nararamdaman ko. Dahil ang init at pagmamahal na ibinigay mo kay Mildred, hindi ko kailanman naramdaman yon. Patawad kung naging sakim ako. Sumunod si Richard. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Tumayo siya sa tabi ni Veronica. Hindi ko alam kung paano magsimula, Papa. Ang buong buhay ko, ang tanging alam ko ay kung paano maging mas magaling sa'yo. Kung paano patunayan na karapat-dapat ako. Nakalimutan ko kung paano maging anak. Si David ay lumapit at hinawakan ang balikat ng kanyang ama. Lahat tayo nagkamali, Papa. At lahat tayo nasaktan. Niyakap ni Rolando ang kanyang 3 anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Ngunit ang pagpapatawad ay isang prosesong may 2 daan. Kinabukasan si Vina ang humiling na makausap ang 3. Nagkita sila sa hardin ng mansyon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tahimik silang naupo sa isang bench. Si Vina, sa kanyang simpleng bestida, ay tila isang dayuhan sa marangyang lugar na yon. Hindi po ako hihingi ng tawad sa pagiging anak ni Papa. Simula ni Vina ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Dahil wala po akong kasalanan doon. Ngunit gusto ko pong sabihin na naiintindihan ko po ang galit ninyo. Tumingin siya kay Veronica. Naiintindihan ko po ang sakit ng pakiramdam na may ibang minahal ang inyong ama. At naiintindihan ko po ang takot na baka may umagaw sa lugar ninyo. Tumingin siya kay Richard. Naiintindihan ko po ang bigat ng responsibilidad na maging isang Vergara at ang takot na baka ang lahat ng pinaghirapan ninyo ay mapunta sa isang taong hindi karapat-dapat. At kay David. At naiintindihan ko po ang pakiramdam na maging nasa gitna ng isang laban na hindi mo naman pinili. Natigilan ang 3. Ang babaeng kanilang hinamak at siniraan ay hindi sila sinusumbatan. Sa halip binibigyan sila nito ng pag-unawa. Hindi ko po gustong maging kaaway ninyo. Pagpapatuloy ni Vina. Hindi ko po kailangan ng yaman ninyo. Ang gusto ko lang po, ay isang pamilya. Kung hindi niyo po kayang ibigay yon bilang mga kapatid, tatanggapin ko po.
Pero sana po ay bigyan ninyo ako ng pagkakataong maipakita na hindi ako banta. Si Veronica na laging may matalas na sagot ay walang masabi. Tumingin siya sa lupa na hihiya. Si Richard ay napabuntong hininga. Ikaw pa yata ang mas matanda sa aming lahat kung mag-isip. Ngumiti si Vina, isang maliit at malungkot na nangiti. Marahil po dahil lumaki po akong walang-wala. At kapag wala ka pong material na bagay, natututunan mo pong pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang mabagal at maingat na sayaw ng pagtanggap. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang ngiti mula kay David, isang tango mula kay Richard. Isang araw, inabutan siya ni Veronica ng isang tasa ng tsaa nang walang salita, ngunit ang kilos ay sapat na. Ang mga puso na minsan ay puno ng yelo ay unti-unting natutunaw. Ang proseso ng paghilom ay nagsimula na. Hindi ito magiging madali at may mga peklat na mananatili habang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, ang bahay ng mga Vergara ay hindi na isang palasyo ng kayamanan at kalungkutan. Ito ay nagsisimula ng maging isang tahanan. Lumipas ang 6 na buwan, ang malamig na hanging dala ng ulan ay napalitan ng mainit na sinag ng araw. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan na ng mga paminsan-minsang tawanan ng tunog ng piano na tumutugtog mula sa silid ni David at ng amoy ng bagong lutong pagkain mula sa kusina, mga simpleng bagay na nagpapahiwatig ng isang tahanang may buhay. Naging isang malaking selebrasyon ang ika-78 na kaarawan ni Don Rolando. Hindi ito isang marangyang pagdiriwang na puno ng mga politiko at business partners, kundi isang pribado at masayang salo-salo sa kanilang malawak na hardin. Nakaupo si Rolando sa gitna ng lahat, hindi sa isang wheelchair, kundi sa isang komportableng ratan na upuan. Ang kanyang mukha ay may kulay na ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Sa kanyang kanan ay si Vina, na ngayon ay mas may kumpiyansa na ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Sa kanyang kaliwa ay sina Richard, Veronica at David. Isang toast. Sabi ni Richard, itinaas ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang boses ay wala ng tigas. Mayroon na itong init. Para sa ating ama, hindi lang para sa kanyang kaarawan, kundi para sa kanyang pangalawang buhay. At para sa pamilyang buo at nagmamahalan. Dagdag ni Veronica, at ang kanyang tingin ay napunta kay Vina. Ngumiti siya, isang tunay at walang halong sarkasmo ng ngiti. Salamat, kapatid. Ang salitang kapatid ay nagdulot ng isang mainit na pakiramdam sa puso ni Vina. Itinaas din niya ang kanyang baso. Para sa pamilya. Pagkatapos ng kainan habang naglalakad-lakad sa hardin, nilapitan ni Vina ang kanyang ama. Papa, sabi niya, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano iyon, anak? Ang perang ibinigay niyo po sa akin. Matagal ko na po itong iniisip. Sabi ni Vina, ang kanyang mga mata ay seryoso. Nais ko po sanang gamitin ito para itayo ang isang foundation. Isang foundation? Opo. Ang pangalan po nito ay Mildred and Lorna Foundation. Sabi ni Vina, napatingin sa kanya si Rolando na gulat. Para po sa mga batang may espesyal na pangangailangan, tulad ko. At para na rin po sa mga batang inabandona at nangangailangan ng pamilya. Nais ko pong bigyan ng karangalan, hindi lang po ang aking ina, kundi pati na rin po ang ina ni na kuya at ate. Dahil sa huli, pareho po silang nagmahal at pareho po silang nasaktan. Napaluha si Rolando sa narinig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na paghanga sa laki ng puso ng kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Iyan ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Sa isang sulok ng hardin, narinig ni na Veronica at Richard ang lahat. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa,
Nakita nila ang parehong damdamin, hiya at pasasalamat. Ang babaeng minsan nilang itinuring na kaaway ang siyang nagtuturo sa kanila kung paano magmahal ng walang kondisyon. Dumating ang gabi. Ang mga parol sa hardin ay nagliwanag, lumilikha ng isang mahiwagang tanawin. Dinala ni David ang kanyang keyboard sa labas. May inihanda akong isang bagay. Sabi niya na upo sa harap nito. Isang komposisyon na tinapos ko lang kahapon. Ang pamagat nito, Ang Awit ng Puso. Tumingin siya sa kanyang pamilya at nagsimula siyang tumugtog. Ang musika ay dumaloy sa hangin. Hindi ito malungkot. Hindi rin ito sobrang saya. Ito ay isang melodiya na puno ng paglalakbay, may mga bahaging mabagal at puno ng sakit. May mga bahaging mabilis at puno ng pag-asa at sa huli, isang konklusyon na payapa at buo. Habang tumutugtog siya, ang bawat nota ay tila nagkukwento ng kanilang pinagdaanan. Habang nakikinig ang lahat, tumayo si Vina at lumapit sa tabi ni David. Papa, sabi niya nakatingin kay Rolando. Ang kantang ito, Ang Oyayi. Matagal po itong naging awit ng kalungkutan para sa ating dalawa. Ngayong gabi, gusto ko po sanang bigyan ito ng bagong kahulugan. Pumikit siya at sa saliw ng piano ni David, nagsimula siyang umawit. Ang kanyang boses ay lumutang sa ilalim ng mga bituin. Ang parehong himig, ang parehong mga salita. Ngunit iba na ang damdamin. Ang dating Oyayi na puno ng pangungulila ay naging isang awit ng pasasalamat. Ang dating awit ng pag-iisa ay naging awit ng pagkakaisa. Habang umaawit siya, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rolando. Ngumiti ang matanda, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Si Veronica ay napasandal sa balikat ni Richard at sa unang pagkakataon, hindi ito itinulak ng kapatid. Nang matapos ang kanta, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang pumalakpak, hindi kailangan. Ang sandaling iyon ay para sa kanila lamang. Lumapit si Rolando at inakbayan ang kanyang 4 na anak. Magkakasama silang tumingala sa kalangitan. Ang yaman ay nawawala. Bulong ni Rolando, sapat lang para marinig nilang 4. Ang kapangyarihan ay lumilipas. Ngunit ito, hinigpitan niya ang kanyang yakap. Ito ang tunay na kayamanan. Kayo ang aking kaharian. At doon sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang kwento ng isang hari na minsan ay nawalan ng kaharian ay nagtapos. Ngunit isang bagong kwento ang nagsimula, ang kwento ng isang pamilyang minsan ay wasak ngunit muling nabuo. Mas matatag, mas buo at pinag-isa ng isang simpleng awit na nagmula sa puso.